Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po sa inyo pong pag-imbita sa amin para kami po ay makadalaw sa funeral service na ito. Kami po ay nakikiramay sa inyong mga pamilya at nawa ang Panginoon po natin ang patuloy na magbibigay po sa inyo ng comfort during this time na ang ating kapatid ay umuwi na po sa ating Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ako po ay mabilis lamang and I hope tayo po ay makinig sa salita ng Diyos sa ating munting pag-aaral ng kanyang salita ngayong araw. Basahin po natin ang Revelation chapter 21 verse 4. Again, Revelation chapter 21 verse 4. I hope you are there. You may follow me with your eyes as I share the word, as I read God's word rather. In verse 4, in Revelation chapter 21, as I read, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa oras nito na kami po ay nakapagtipon at ang marami po sa amin ay malungkot. Kaya po Diyos ang siyang patuloy na magpapala sa bawat isa, mangusap sa bawat isa. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral ng mga salita ninyo. Ito po ang aming samang talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, ang reality po na meron po tayo sa tunay po, this is the reality that we will face, that we all of us cannot avoid death. No, death is something that we cannot avoid. Death is something that all of us are going to experience. No, all of us can experience sorrow, something also unavoidable. Also, another one that is unavoidable is pain. Yet, sabi po dito sa verse na ating binasa, God gives us parang a glimpse what will happen beyond the grave. Though, sinabi po dito na patungkol ano ang langit, what is heaven like, at patungkol sa ating kapatid, alam po natin siya po ay ligtas. What is heaven like? And once we have reached heaven, what will be forever be removed? Ano yung mga bagay na hindi na po natin may experience pagdating po natin sa langit? At nabasa po natin dito sa Revelation chapter 21 verse 4, ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. Hindi na po masyado magtatagal. Ang point number 1 natin po ay, sabi po dito, "And there shall be no more death." Point number 1 is no more death. No, there shall be no more death. Kasi when we have reached heaven, ito na po yung buhay na walang hanggan na pinangako po sa atin ng Panginoon. Na kung saan di na po tayo makaka-experience na kahit anumang sakit sa ating lupang katawan, kahit anumang uri na mga bagay-bagay na posibleng na-experience po natin ngayon, whether it may be migraines, headaches, diabetes, no, may mga dialysis or whatnot that we may experience with our health that can cause us death, na talagang pinag-iingat-ingatan po natin kung anong pinapasok natin sa ating mga sistema, ating mga kinakain, may mga subscription pa po tayo sa mga herbal medicines and whatnot, and even we would go to checkups, iingatan natin ang ating mga katawan, mag-exercise tayo, but something that we cannot really avoid is death. But in heaven, there shall be no more death. In 1 Corinthians chapter 15, 54 to 55, it says there, "Death is swallowed up in victory. Death shall be no more." No? Tayo pong lahat ay magkakasama na po sa langit. And I hope and I pray, lahat po ng nandito ay papunta na pong langit. At kung hindi pa po kayo papuntang langit at hindi pa po kayo nakakasigurado na kayo po ay papuntang langit at sa inyong buhay na walang hanggan, tanggapin niyo po lamang ang Panginoong Hesukristo. Aminin na kayo po ay makasalanan. Manampalataya po sa Kanya. Tanggapin siya sa iyong buhay, sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas. At ang sabi ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan ay ating makakamtan.
Nawa ang mensahe po na mapapakinggan po natin ngayon, ang katotohanan, nawa ay magbukas sa ating mga mata na ating matuklasan kung tayo sigurado na po papuntang langit o hindi. Death has entered the world because of sin, and it has touched every family. Today we feel sin and its sting, yung kanyang parang kurot, yung kanyang sakit. But death is not delayed. It is, but in heaven, death is not delayed. In heaven, death is destroyed. Para sa atin po mga mananampalataya na nandito, ang kamatayan po ay hindi po ang katapusan. But it is the entrance, it is the door. It is the door in which when we enter this death that we call it, it will proceed us to our eternal life with Jesus Christ. Kaya wag ang mga tunay na mananampalataya, when we experience death in our lives or death for our loved ones, that we know surely that they are saved, it is not the end. Kaya marami po dito, despite there is death, some of us don't feel that sad because we have been promised eternal life. Imagine a world, imagine niyo po ito kung saan, isang mundo na kung saan mga ospital ay walang laman, kung saan walang funeral gardens, kung saan walang mga taong nakapila sa emergency room, walang nakapila sa mga dialysis center, mga clinics, but ito po yung mundo kung saan hindi na po uso yung mga funeral services, but yet wala nang mga goodbyes, and yet God's promises still remains. This is the world that God promised us, which is heaven. And there is no more death in heaven, mga minamahal. Now today, tumatayo po tayo sa kung saan may anino ng kamatayan, pero ang katotohanan po ng salita ng Diyos ay nananatiling tunay. Hindi po ito yung huling kabanata ng buhay. Dadating po ang araw kung saan ang kamatayan mismo ay mamamatay, matatapos po mga kamatayan. Yung mga grave, ito po mga hukay na ating mga makikita, wala na pong silbi kung saan tayo po ay makakatamo ng tagumpay sa Panginoon. Wala na pong iiyak, wala na pong luluha, wala na pong sakit na mararamdaman. Hindi natin kailangan mag-move on because of such losses, but there is triumph, there is victory, because we are now with Jesus in heaven. Point number 2. Ano din po sabi doon dito sa verse na binasa, and God shall wipe away all tears from their eyes. Point number 1, and there shall be no more death. Point number 2, no more sorrow. Point number 2 is no more sorrow, neither sorrow. Ito po yung katapusan kung saan ang ating mga puso ay makakapagpahinga dahil wala na po tayong kalungkutan na mararamdaman doon sa langit. Wala na po. Sabi po sa Psalm chapter 34:18, the Lord is near to the brokenhearted. Kaya po ngayon, ang salita po ng Diyos ang nagko-comfort po sa ating mananampalataya, sa mga kamag-anak na kung saan ang ating kapatid na yumaon ay nagpapunta na pong langit, siya po ay mas maayos po ang kalagayan niya doon. John 16:22, your sorrow shall turn into joy. Shall be turned into joy. Ito po yung pangako ng Panginoon, na kung saan pagdating po ng langit, hindi na po tayo malungkot, pero pag tayo pumunta rin po ng langit, makikita po natin yung mga kamag-anak po natin na nakakasigurado na sila ay papuntang langit, doon po natin sila makikita. In heaven, sorrow is not comforted. Ang kalungkutan po, hindi po kino-comfort sa langit, kundi ito po yung tunay na wala na. Ano po? Like a storm that finally clears, leaving behind a calm and radiant sky, so will every sorrow give way to everlasting joy in God's presence. Ito na po yung parang bagyo na nawala na po yung dilim kung saan ang makikita na lamang po natin ay ang liwanag ng kasiyahan, ng kaligayahan nating matatamo sa Panginoon, because there will be no more sorrow. And the opposite of sorrow is joy. And sorrow has no percent
in heaven. Ibig sabihin po, talagang masaya ang mga tao. Dahil wala na pong kamatayan, wala na pong kalungkutan. Although yes, we are sad today, we are sad this afternoon, but that it's okay. God's promise still remains. There are tears this evening, and sometimes may mga salita na hindi magiging enough. No? Hearts na sobrang bigat sa oras na ito na hindi natin lubos ma-express yung dapat na at kailangan nating sabihin sa ating mga farewell. Pero ang pangako po ng Panginoon ay isang lugar kung saan ang kalungkutan na hindi 1% kalungkutan ay makakapasok, at yun po ang lugar ng langit. This is a place kung saan ang mga broken hearts ay nagiging buo muli. At yung mga nararamdaman po natin ngayong gabi ay hindi na po natin kailanman mararamdaman pagdating ng langit. Amen po ba? Amen po. What we feel today will not last forever. No? Siguro, for me, it is easy to say kasi hindi po ako yung nawalan. No? Again, we pray for the comfort of the family. It is a truly sad, no? Sad thing na mawalan ka talaga ng mahal sa buhay. To lose a parent, to lose a sibling, to lose a cousin, aunt, or uncle, it is truly sad. But what the Lord has promised us, na kung saan yung mga nararamdaman po natin ngayon, pagdating po natin ng langit, ito hindi na po natin mararamdaman kahit kailan. Kaya kung tutusin, kung iisipin po natin ang mga pangako po ng Panginoon, kung saan po pumunta yung ating kapatid, mas maayos po ang kanyang kalagayan kesa sa atin. At yun po ang tunay. Dapat mainggit tayo kasi nasa langit na po siya, pero nandito pa rin po tayo. Kailangan pa rin natin mag-diesel. Kailangan pa rin natin magbiyahe, kumayod para mabuhay. Pero siya, nasa langit na po siya, kasama ng Panginoon, nakangiti, kung saan wala nang kamatayan, wala na rin pong kalungkutan. Tunay po ang biyaya ng Panginoon. Point number 3 and the last, we will end with this. Point number 3 and the last, ang sabi po dun, and God shall wipe all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, point number 2, nor crying, neither shall there be any more pain. Magkasama na po yung crying and pain, kasi you cannot cry without pain. So point number 3, there will be no more pain. No more pain. Neither shall there be any more pain. Sabi po sa Isaiah chapter 35 verse 10, sorrow and sighing shall flee away. Yung kalungkutan, yung pagmalalim nating hinga, alam natin, pag nakarinig tayo ng isang malalim na hinga na maririnig sa ating katabi, o kaya sa kaharap po natin, yung tipong malalim, alam natin may pinagdadaanan, ramdam natin yung bigat. Hininga pa lang. Huwag po natin amuyin, joke lang po, no? But yes, sabi po doon sa Isaiah 35 verse 10, sorrow and sighing shall flee away. Wala nang kalungkutan, wala nang sakit, no? Wala na yung paghinga ng malalim dahil sa bigat ng nararamdaman natin sa puso. Romans 8:18 sabi po doon, present sufferings not worthy to be compared. No? Hindi natin makukumpara yung mararamdaman natin sa langit. At for sure, pagdating po natin ng langit, hindi na po natin maaalala yung kamatayan, yung kalungkutan, yung mga sakit sa ating mga puso, pagdating po natin doon. Makakalimutan na po natin yung lahat. No? Pain, ang sakit po na tinutukoy po dito, it is both physical, no? Kasi alam po natin, bago tayo dumaan sa proseso ng kamatayan, the pain is physical, of course, no? And emotional. Alam mo, pag broken-hearted ka, may parang ang sakit sa dibdib. Naramdaman niyo na po ba yun? Na parang ang bigat, ang hirap huminga.
No? In heaven, no? Pain is not managed. Hindi na po natin kailangan tiisin o i-adjust yung mga sakit na ating nararamdaman. Kundi, ito po'y wala na panghabang buhay. Ito po yung sickness, yung pain ng sickness, ito po yung kahinaan, ito po yung matahimik na pagdudusa na ating madalas nararamdaman. Sometimes yung ating pagdurusa, yung ating kalungkutan, matahimik lang po natin dinarama. At alam po natin, pag yun ang nararamdaman, mas masakit madalas. Pero ang sinasabi po dito, no? Yes, suffering we see and we may feel right now may be true, it is real, it is factual, and we cannot avoid it. But, ang katunayan po, ito po ay sandali lamang. It is temporary. At ang Panginoon Diyos po natin ay naghanda ng isang lugar kung saan wala na pong lugar ang sakit, kung saan wala na pong lugar ang kamatayan, wala na pong lugar ang kalungkutan. There shall be no more sickness, there shall be no more weakness, there shall be no more suffering. Wala na pong pagdurusa. Ang mananatili na lamang po sa ating pagdating po natin sa langit ay kapayapaan. Only peace in the presence. Once we are in heaven, we will only feel peace because the presence of the Savior. Kasama na po natin ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos doon sa langit. Kaya kapayapaan na lamang po ang ating mararamdaman. Isipin po natin to. No? Parang isang manlalakbay kung saan matagal siya naglakbay. No? Pero yung katapusan ng kanyang paglalakbay ay nakarating na siya sa kanyang tahanan. Ang sarap magpahinga. No? Pagkatapos ng napakahabang biyahe. No? Pagkatapos natin umuwi, pagkatapos ng napakaraming biyahe, itatanggal mo na yung bag mo, maglilinis ka, magiging komportable ka, no? Wala nang bigat, no? Makakahiga ka na, wala nang sakit sa paa, wala nang sakit sa tuhod. The same is true when we get to heaven. Lahat ng bigat natin, lahat ng pagod po natin, ito po'y mawawala na. Mawawala na po ito. All the burdens are laid down. The struggle is finally over. At magsisimula na po yung tunay na pahinga. At ang tunay na pahinga po, mga minamahal, ay nagsisimula lamang, ay matatagpuan lamang po natin sa presensya po ng Panginoon. Kaya madalas nakakapagpahinga po tayo pag nakakapagbulay po tayo ng salita ng Diyos. Lalo na po kapag kasama na po natin ang Panginoon Diyos natin doon sa langit. Ito po ang katunayan, ito po ang pangako ng Panginoon. No? Sa ating pagtatapos, alam po natin na itong mga bagay nito are passed away. For the former things are passed away. Sabi po doon sa katapusan, for the former things are passed away. Ng 21 verse 4. At ang alam po natin, ang kamatayan, ang sakit, ang kalungkutan at ang sakit, ito po'y kasama po dun sa former things. Ito pong mga bagay nito, ito po'y hindi nahahabol sa atin sa ating panghabang buhay. Kaya nawa, sa hindi pa po tunay na nakakakilala sa Panginoon, tanggapin niyo po ang Panginoon. Tanggapin niyo po, manampalataya po kayo sa pangako ng Panginoon kung saan binigay niyo po ang kanyang bugtong na anak para po sa atin. Para hindi na po tayo papuntang impyerno at kapag tayo po'y nanampalataya sa Kanya, tayo makakasama din po niya sa langit. Tonight, we remember the passing, we mourn, but tayo po din ay inaanyayahan ng Panginoon Diyos na magkaroon ng pag-asa dahil hindi pa po ito yung katapusan.
No? Hindi po ang pag-asa na mahina, pero ang pag-asa na tunay. Pag-asa na nagsasabi, hindi pa po ito ang katapusan. Ngayon, ang tanong ko po ngayong gabi sa inyo ay, handa na po ba kayo pumunta dun sa lugar kung saan wala ng kamatayan? Wala ng kalungkutan? Wala ng sakit? Nawa ay handa na din po kayo. Sigurado na po kayo. Salamat po sa inyo. We pray for the comfort of the family. Continue to be present. And I hope and I pray sa ating mga mensaheng napakinggan ay tunay po tayong nakaintindi, nagalak, at na-comfort sa salita ng Diyos. Hindi po ako nagsalita, kundi ang salita po ng Panginoon Diyos ang aking ipinahayag. Hindi po ang sarili kong aking tinataas. Ito po yung pangako ng Panginoon na binigay po sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito na hindi po pinagkaloob. Kayo po, O Diyos, huwag siya magko-comfort sa family. Nawa ang mga nakapakinig din po, Panginoon Diyos, ng mga inyong mga salita, ay tunay po na magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo at makasigurado din po sila sa kanilang panghabang buhay, Panginoon. At nawa sila ay makasigurado din po, Panginoon, sa kanilang patutunguhan pagkatapos po ng kamatayan. Pagpalain niyo po ang gabing ito. Kayo po, Diyos, ang siyang patuloy na mag-iingat sa aming lahat. Ang aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.